Huwag kang umasta na parang kilala mo ako sa harap ng maraming tao, nakakahiya. Ang tinig ni Giathan malamig pa sa hangin, ibinubuga ng mga aircon sa loob ng Ninoy Aquino International Airport. Bawat salita niya ay tila patalim na unti-unting humihiwa sa pagkatao ni Thu Chi. Sa gitna ng siksikan at ingay ng Terminal 1, nakatayo si Thu Kai. Bit-bit ang isang maliit na box ng cake na siya mismo ang nag-bake mula pa madaling araw. Ang kanyang mga daliri ay may bakas pa ng harina at ang kanyang simpleng cotton dress ay bahagyang gusot dahil sa 3 oras na paghihintay. Sa loob ng maliit na kahon na yon ay hindi lamang asukal at harina ang naroon, kundi ang lahat ng kanyang pag-asa. May isang pilak na singsing din sa loob, isang simpleng alahas na binili niya mula sa kanyang huling ipon sa pag-aakalang ang kanyang kasintahan ay naghihirap sa trabaho sa ibang bansa at kailangan ng inspirasyon. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi ang Giathan na iniwan niya 3 buwan na ang nakalilipas. Nakasuot ito ng suit na gawa sa mamahaling tela, ang bawat tahi ay sumisigaw ng karanyaan. At ang mas masakit, ang kanyang braso ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ng isang babaeng tila porselana sa ganda. Si Sansan, ang kanyang sekretarya. Giathan, anong ibig mong sabihin? I waited for you. Pinaghandaan kita ng paborito mong cake. Ang panginginig ng boses ni Thuki ay hindi niya maitago. Ang amoy ng kanyang pawis at harina ay tila naging isang malaking kahihiyan sa tabi ng amoy ng mamahaling French perfume na bumabalot kay Sansan. Lumingon si Sansan, tiningnan si Thuki mula ulo hanggang paan ng may halong pandidiri. Oh my God, hon! Is she the one you mentioned? The girl who kept stalking you? Look at her. She smells like cheap detergent and grease. Tumawa ng mahina si Giathan, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. I told you, she's just someone from my past na hindi makatanggap na tapos na ang lahat. Listen, Thu Kai, let's be real. Look at yourself and look at Sansan. Hindi tayo magkapantay. Today is a big day for us, so please, huwag mong sirain ang mood ko. Sa sandaling iyon, ang kahon ng cake sa kamay ni Thuki ay dahan-dahang nadulas. Hindi ito naglabas ng malakas na tunog, ngunit ang pagbagsak nito sa malamig na tiles ng airport ay tila pagguho ng buong mundo ng dalaga. Ang takip ay nabukas, at ang cake na maingat niyang pinalamutian ay nayurakan ng mga sapatos ng mga taong nagmamadaling dumadaan. Ang kulay puting icing ay kumalat sa maruming sahig, tila ba isang pangarap na naging dumi sa ilalim ng mga paa ng libo-libong estranghero. Naramdaman ni Thuki ang isang uri ng pamamanhid na nagmumula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang dibdib. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagkamuhing dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ganito na lang ba ang halaga ng 5 taon? Ganito na lang ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo niya para sa lalaking ito? Ganito na lang ba ang halaga ko, Giathan? Isang stalker? Pagkatapos ng lahat ng itinulong ko sa pamilya mo, bulong ni Thuki. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Utang na loob, Thu Kai. Stop with that dramatic line. You did those things because you wanted to, hindi dahil pinilit kita. Asik ni Giathan, ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Inabot niya ang kanyang pitaka, kumuha ng ilang piraso ng tig-1,000 piso at marahas na isinaboy ito sa paanan ni Thu Kai. Ayan, bayad sa cake mo. Take the money and leave. We have a wedding to attend to. Actually, it's our wedding at the Bayview Hotel. Don't even think about showing up there looking like a beggar. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago lumapag sa tabi ng nayurakang cake. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumitingin ng may awa, ang iba naman ay may pangungutya. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang bala. Tinitigan ni Thuki ang mga pera sa sahig. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-ibig. Ngayon ay tila isang pirasong uling na unti-unting nagbabaga.
Tiningnan niya ang likod ni Gia-than at Sansan habang naglalakad ang mga ito palayo. Ang bawat hakbang nila ay tila pagdura sa kanyang pagkatao. Hindi nila alam. Hindi alam ni Gia-than na ang hotel na babagsakan nila, ang San Kui na ipinagmamalaki niya, at ang bawat sentimong ginagamit niya ngayon ay pag-aari ng pamilyang matagal ang tinalikuran ni Thuki para lamang sa kanya. Kinuha ni Thuki ang kanyang luma at basag na cellphone. Pinindot niya ang isang numerong hindi niya tinawagan sa loob ng 5 taon. Hello? Papa? Sunduin niyo po ako sa airport. I'm coming home. And I'm taking everything back. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng panganib. Ang ingay ng mga taong nagmamadaling dumaan sa harap niya ay tila isang malabong ugong na lamang sa pandinig ni Thukai. Nakatitig siya sa mga piraso ng perang, isinaboy ni Gia-than sa sahig, sa tabi ng nayurakang cake na kanyang pinagpuyatan. Ang bawat sentimo roon ay tila isang dura sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling hininga, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig ng katotohanan. Hindi pa man nakakalayo ang dalawa, muling lumingon si Sansan. Sa gitna ng kanyang paglalakad ng may pagmamalaki, tumigil siya at bumalik ng ilang hakbang patungo kay Thuki. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang sayaw ng tagumpay. Lumapit siya ng sapat upang maamoy ni Thuki ang kanyang pabango, isang matamis at masangsang na amoy ng mamahaling jasmine at vanilla. Ito ang amoy ng perang hindi galing sa pawis at pagod, kundi sa pangaagaw. Ay, wait lang hon, tawag ni Sansan kay Gia-than sa kanyang pinaka-arting boses. Muling bumaling ang kanyang tingin kay Thuki. Isang ngiting mapang-api ang nakaguhit sa kanyang mga labi. You know, Thuki, I actually feel bad for you. Look at your hands, ang rami pang bakas ng harina. Why don't you use that money Gia-than gave you to buy yourself a decent dress? Baka sakaling makahanap ka pa ng tricycle driver na papatol sa'yo. Tumawa si Sansan, isang tunog na tila kalansing ng mga basag na kristal. Ang kanyang mga salita ay puno ng parinig, tinitiyak na ang bawat taong nakikinig sa paligid ay malalaman kung gaano kababa ang tingin niya kay Thuki. Hindi sumagot si Thukai. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila may nakabara na isang malaking bato na hindi niya maluno. Ang hiya ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, ngunit may kasama na itong ibang pakiramdam, isang uri ng pot na mas malalim pa sa karagatan. Pinanood niya ang dalawa habang tuluyan ng lumabas ng terminal, papasok sa isang naghihintay na puting Mercedes-Benz. Sa sandaling mawala sila sa paningin, dahan-dahang yumuko si Thuki. Hindi niya kinuha ang pera. Sa halip, kinuha niya ang kanyang sira-sirang bag at mabilis na nadlakad patungo sa kabilang bahagi ng airport, sa lugar kung saan ang mga VIP lamang ang pinapayagang dumaan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakwil sa kanyang nakaraan. 5 taon siyang nagtiis sa amoy ng mantika at sabong panlaba para lamang makatipid para sa lalaking iyon. 5 taon niyang ibinigay ang kanyang utang na loob sa pamilya ni Gia-than dahil sa isang munting pabor na ginawa nila noong una silang magkakilala. Ngayon, ang lahat ng iyon ay naging abo. Sa labas ng VIP gate, isang itim na Rolls-Royce Cullinan ang dahan-dahang huminto. Ang anino ng sasakyan ay bumalot kay Thukai, tila isang proteksyon laban sa malupit na mundo sa labas. Ang pinto ay bumukas ng walang anumang ingay at isang lalaking nakauniporme ng puti ang bumaba. Ma'am Thuki, welcome back. Ang boses ng matandang driver ay puno ng paggalang. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Thukai. Pinakahihintay na po kayo ng inyong papa sa mansyon. Pumasok si Thuki sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang lamig ng aircon na may kasamang scent ng sandalwood ay agad na bumalot sa kanya. Ito ang mundong kanyang kinalakihan, ang mundong kanyang tinalikuran dahil sa pag-aakalang ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa korona. Kinuha niya ang isang basang bimpo mula sa minibar ng sasakyan
at maingat na pinunasan ang harina sa kanyang mga daliri. Ang bawat kuskos niya ay tila pagbura sa bawat alaala ni Gia Tan. Manong Ben, tawag niya sa driver, habang nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga poste ng ilaw na mabilis na dumadaan. Dumaan tayo sa butik ni Donatella. I need a dress. Something that screams funeral. Funeral po, ma'am? Tanong ni Ben na nagtataka. Tumingin si Thuki sa kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamasa. Ang mga ito ay tila 2 piraso ng itim na diamante, matigas at hindi mababasag. Yes, para sa libing ng dangal ni Gia Tan sa Bayview Hotel mamaya. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mukha ni Gia Tan kapag nalaman nito na ang kanyang stalker ay ang babaeng may hawak ng kanyang kapalaran. Ang kanyang puso na dati ay nagdurugo, ngayon ay tila naging isang yelong hindi na kailanman matutunaw. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na iyon ay muling umalingaw sa kanyang isip, ngunit sa pagkakataong ito, meron na siyang sagot. Hindi. Higit pa ako sa inaakala mo, Gia Tan. At sa bawat patak ng pawis at luha na ibinigay ko sa'yo, babayaran mo ito ng buong buhay mong kahihiyan. Ang bawat pihit ng gulong ng Rolls-Royce sa sementadong daan patungo sa Forbes Park ay tila isang dahan-dahang pagpapakalma sa kumukulong dugo ni Thu Ki. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang banta. Wala ng amoy ng harina. Wala ng amoy ng murang sabong panlaba na dati ay pilit niyang tinitiis upang makatipid ng bawat sentimo para sa kinabukasan nila ni Gia Tan. Ang tanging nananatili ay ang samyo ng sariwang puting rosas at ang amoy ng bagong leather na bumabalot sa kanyang pagkatao. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal, may nakaukit na sagisag ng isang agila, ang simbolo ng imperyong Manfong. Sa isang kumpas ng kamay ng gwardiya, ang mabigat na pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang kahit anong ingay, tila ba nagbibigay daan sa isang reynang matagal nang nawalay sa kanyang trono. Pagbaba niya sa harap ng mansyon, sinalubong siya ng isang hanay ng mga katulong na nakayuko ang mga ulo. Ang malamig na simoy ng hangin sa hapon ay humahaplos sa kanyang balat. Ngunit ang init ng galit sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nagtitinag. Pumasok siya sa malawak na bulwagan kung saan ang sahig ay gawa sa pinakamahal na marmol mula sa Italia. Bawat hakbang ng kanyang luma at pudpod na sapatos ay nag-iiwan ng isang malungkot na tunog sa marangyang paligid. Isang paalala ng kanyang 5 taong pagkakamali. Anak? Isang baritonong tinig ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo sa tuktok ng hagdanan ang kanyang ama, si Don Roberto Man, ang lalaking kinalaban niya noon para lamang sa isang pangarap na pag-ibig. Ang mukha ng matanda ay bakas ang pait, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makitang muli ang kanyang kaisa-isang tagapagmana. Papa, bulong ni Thuki. Hindi siya tumakbo, hindi siya umiyak. Sa halip, tumayo siya ng tuwid, ang kanyang baba ay nakataas. I was wrong. Ang lalaking tinalikuran ko para sa inyo ay isang basura. At ngayon, narito ako para linisin ang basurang iyon. Lumapit ang kanyang ama at hinawakan ang kanyang balikat. Ang init ng palad nito ay tila isang basbas. Ang lahat ng pag-aari ng Manfong ay nasa ilalim ng iyong mga daliri, Thuki. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin. Gusto ko ang Bayview Hotel, sabi ni Thu Chai. Ang kanyang tinig ay kasing talas ng isang labaha. I want the full control of the grand ballroom for tonight. I want the guest list, and I want the financial records of their booking. Pagkatapos ng isang mabilis na pag-aayos, pumasok si Thuki sa kanyang dating silid. Ang bawat gamit doon ay nanatiling tila hindi nagalaw sa loob ng 5 taon. Hinubad niya ang kanyang cotton dress, ang huling piraso ng kanyang pagiging mahirap, at hinayaan itong bumagsak sa sahig
na tila isang maruming basahan. Pumasok siya sa banyo at hinayaang dumaloy ang mainit na tubig sa kanyang katawan. Nililinis ang bawat bakas ng airport, bawat bakas ng paghamak ni Sansan, at bawat bakas ng pagtataksil ni Gia Than. Nang lumabas siya, isang mahabang itim na gown na gawa sa telang kumikinang tila bituin sa gabi ang naghihintay sa kanyang kama. Isinuot niya ito at sa bawat pagsara ng zipper sa kanyang likuran, tila ba isinasara na rin niya ang pinto ng kanyang puso para sa anumang awa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang manager ng Bayview Hotel. This is Sophia, man to key. Panimulan niya. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na tila ba ipinanganak siya para mag-utos. I heard there's a wedding reception later in my hotel. Prepare the staff. I will be attending as the owner. And one more thing. Make sure the security is tight. No one leaves the ballroom once I step in. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahiyaing Thukay na nag-bake ng cake kaninang madaling araw. Ang nasa harap niya ngayon ay isang bagyong handang manalanta. Ang bawat hininga niya ay puno ng determinasyon. Alam niyang sa mga oras na ito, si Gia Than ay nagpapakasasa sa karangyaan ng hotel na pag-aari niya. Iniisip na sa wakas ay narating na nito ang rurok ng tagumpay. Hindi nito alam na ang bawat hakbang nito patungo sa altar ay isang hakbang patungo sa sarili nitong kapahamakan. Tiningnan ni Thuki ang kanyang mga kuko na ngayon ay napintahan na ng kulay pulang kasing pula ng dugo. Ang gabi ay bata pa, at ang laro ay kasisimula pa lamang. Ang bawat sulok ng Grand Ballroom ng Bayview Hotel ay tila nalulunod sa kinang ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang samyo ng mga sariwang stargazer lilies at mamahaling kandila ay humahalo sa amoy ng champagne na malayang dumadaloy sa bawat mesa. Ito ang rurok ng karangyaan, ang pangarap ng bawat nagnanais na mapabilang sa mataas na lipunan. Ngunit para kay Thuki na nakatayo sa madilim na bahagi ng VIP balcony sa itaas, ang bawat dekorasyong nakikita niya ay tila isang monumento ng kanyang sariling katangahan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Gia Than, may hawak na baso ng alak at isang mikropono. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang tindig ay tila isang hari na sa wakas ay nakamit ang kanyang trono. Sa tabi niya, si Sansan ay nakasuot ng isang puting gown na puno ng diamante. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa bawat pagkislap ng mga kamera. Sa totoo lang, simula ni Gia Than, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sulyap ng Sankuy. Ang tagumpay na narating ko ngayon ay hindi naging madali. Maraming gabi na wala akong tulog, nagtatrabaho ng 3 part-time jobs habang tinatapos ang aking master's degree sa ibang bansa. Utang ko ang lahat ng ito sa aking sariling determinasyon at sa suporta ng aking mga magulang na nagpakasakit para sa akin. Naramdaman ni Thuki ang isang mapait na panlasa sa kanyang dila. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tilang pelus ng kanyang gown, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa lalaking nasa ibaba. 3 part-time jobs? Naalala ni Thuki ang 5 taon na siya ang pumasok sa 3 trabaho. Siya ang gumigising ng 3:00 ng madaling araw para mag-deliver ng dyaryo, pumasok sa opisina sa umaga, at magsilbi sa isang karinderya sa gabi. Lahat para lamang maipadala ang bawat sentimo kay Gia Than sa ibang bansa. Utang na loob. Bulong ni Thukai, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Ang kapal ng mukha mong banggitin ang utang na loob habang tinatapakan mo ang taong nagbigay sa iyo ng lahat. Sa baba, patuloy ang pagdiriwang. Ang mga panauhin ay nagpapalakpakan, humahanga sa self-made man na nasa harap nila. Ang bawat tunog ng kanilang mga palad na nagtatama ay tila isang sampal sa mukha ni Thuchi. Ang kawalang katarungan ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa kanyang paghinga. Dahan-dahang lumabas si Thukai mula sa balcony at bumaba sa isang nakatagong hagdanan patungo sa gilid ng ballroom.
Gusto niyang makita ng malapitan ang bawat detalye ng kasinungalingang ito. Habang naglalakad siya sa likod ng malalaking kurtina, naramdaman niya ang init ng mga spotlight sa kabilang panig. Ngunit bago pa man siya makalapit sa main entrance, isang matandang babae na nakasuot ng mabulaklak na gown ang humarang sa kanyang daan. Ito ang ina ni Gia Than, si Aling Lourdes. Ang babaeng dati ay tinatawag ni Thuki na inay. Ang babaeng pinadalhan niya ng gamot at panggastos sa loob ng 5 taon. Tumigil si Aling Lourdes. Nanlaki ang mga mata nang makilala ang babaeng nasa harap niya. Ngunit sa halip na pasasalamat o pagkahiya, ang kanyang mukha ay agad na napuno ng put at takot na baka masira ang kanilang swerte. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Asik ni Aling Lourdes. Ang kanyang boses ay puno ng parinig at pandidire. Ang lakas ng loob mong magpakita rito pagkatapos kitang pagsabihan sa airport? Look at you. Akala mo ba kung sino ka nang nakasuot ng ganyang damit? Siguradong ninakaw mo lang yan o nang utang ka na naman. Hindi na tinag si Thukai. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mga mata. Narito ako para panuurin ang dula-dulaan ng anak niyo, Aling Lourdes, at para bawiin ang bawat sentimong pinaghirapan ko na ginagamit niyo ngayon. Namutla si Aling Lourdes. Ngunit mabilis itong napalitan ng bangis. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Huwag kang magmalaki sa akin. Wala kang utang na loob. Dapat kang magpasalamat dahil pinatira ka namin sa bahay namin noon. Guard! Guard! May ligaw na aso rito na gustong manggulo! Ang bawat salita ng matanda ay tila isang lason na ibinubuhos sa sugat ni Thukai. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya aatras. Ang bawat sigaw ni Aling Lourdes ay tila paglapastangan sa katahimikan ng bulwagang ito, isang tunog na hindi nababagay sa kinang ng mga kristal at bango ng mga mamahaling bulaklak. Ang marahas na pag-angat ng kamay ng matanda ay mabilis na napigilan ng matitigas na daliri ni Thuchi. Hinawakan niya ang pulso ni Aling Lourdes nang may lakas na hindi inaasahan mula sa kanyang payat na pangangatawan. Huwag niyo nang ituloy ang balak niyo, Aling Lourdes. Ang boses ni Thuki ay tila bulong ng isang paparating na unos. Mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang kamay na yan ay dating humihingi sa akin ng pambili ng gamot sa rayuma. Huwag niyo itong gamitin para saktan ng taong bumuhay sa inyo sa loob ng 5 taon. Napatitig si Aling Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa gulat at takot. Sa sandaling ngayon, ang amoy ng murang detergent na kumakapit sa kanyang mabulaklak na bestida ay tila sumuko sa bango ng sandalwood at oud na likas na amoy ng hotel. Ang detergent na iyon, ang tatak na lagi ring binibili ni Thuki noon para makatipid, ay tila isang paalala ng kanilang nakaraang kahirapan na pilit na itinatago ng matanda sa ilalim ng mga hiram na alahas. Anong nangyayari rito? Ang tinig ni Sansan ay pumailan lang mula sa likuran. Lumapit siya nang may marahas na pagkumpas ng kanyang gown. Ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng tunog ng pagkayod ng tela sa sahig. Nakita niya ang kanyang biyenin na hawak ni Thuki at agad na nagbago ang kanyang anyo mula sa pagiging mapagmataas patungo sa isang kaawa-awang biktima. "Han, look! She's hurting your mom!" Sigaw ni Sansan habang mabilis na lumalapit si Gia Than mula sa entablado. Mabilis na binitawan ni Thukai ang pulso ng matanda. Dumating si Gia Than na may madilim na mukha, agad na inakay ang kanyang ina at hinarap si Thukai ng may matinding pandidiri. "Ano bang problema mo, Thukai? Hindi ka ba talaga titigil?" Ang boses ni Gia Than ay puno ng gaslighting. Tinitiyak na ang bawat panauhing nakatingin ay maniniwalang si Thukai ang baliw. "I told you, we are done. Bakit kailangan mong saktan ang pamilya ko? Is this because you're poor and desperate? Because you want a piece of what I have now?" Tumawa ng mahina si Thuki. Isang tunog na walang bahid ng saya. Tumingin siya sa paligid. Sa mga matataas na opisyal at negosyante ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Ang kanyang hiya ay naroon.
Ngunit ito ay nagsisilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Ang akala mo ba ay meron kang isang bagay na nais kong kunin, Jiatan? Tanong ni Thuki. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na sumusukat sa halaga ng lalaki. Look around you. This hotel, this ballroom, this very floor you are standing on. You think you earned this? Security! Putol ni Jiatan, hindi na hinayaan pang magsalita si Thuki. Tangkasalin ang babaeng ito. She is a threat to the guests. Ilabas niyo siya at siguraduhin hindi na makakabalik. Dalawang malalaking lalaki na nakauniporme ang mabilis na lumapit. Hinawakan nila ang mga braso ni Thuki ng may dahas. Sa halip na lumaban o sumigaw, hinayaan ni Thuki na akayan siya palabas. Hindi siya nagpupumiglas, hindi siya umiiyak. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapaho kay Jiathan, isang tingin na nangangako ng isang masakit na bukas. Enjoy your last hour of glory, Jiathan. Bulong ni Thuki habang kinakaladkad siya palayo. Dahil pagbalik ko, ikaw na ang magmamakaawa sa paanan ko. Nang makalabas sa ballroom, binitawan siya ng mga guard sa malamig na hallway ng hotel. Inayos ni Thuki ang kanyang gown nang walang anumang emosyon sa kanyang muka. Hindi siya lumabas ng gusali. Sa halip, tinungo niya ang pribadong elevator na nangangailangan ng isang espesyal na fingerprint access. Pagpasok niya sa loob ng elevator, pinindot niya ang huling palapag, ang opisina ng general manager. Sa kanyang isip, ang bawat sandali ng kahihiyang naranasan niya ay kanyang itinatala. Ang bawat salita ni Jiatan, ang bawat sampal ng kanyang ina, at ang bawat tawa ni Sansan ay magbabayad ng higit pa sa inaasahan nila. Sa loob ng tahimik na elevator, tanging ang tunog ng kanyang sariling hininga ang naririnig. Isang mahaba at malalim na hininga bago ang tuluyang pagguho ng mundo ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang bawat hakbang ni Thuki sa pasilyo, patungo sa opisina ng general manager, ay tila pagbawi sa kanyang nawalang dangal. Ang malamig na hangin ng aircon sa ika-40 palapag ay tila humahaplos sa kanyang balat. Inaalis ang natitirang dumi ng kahihiyang naranasan niya sa ibaba. Wala ng ingay ng pagdiriwang, wala ng plastik na tawa ng mga bisita. Tanging ang marahang pagaspas ng kanyang gown sa makapal na carpet ang naririnig. Pagpasok niya sa malawak na opisina, ang amoy ng mamahaling cedarwood at genuine leather ay agad na bumalot sa kanya. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, si Mr. Santos, ang general manager, ay agad na napatayo mula sa kanyang mesa. Ang kanyang muka ay napuno ng gulat at kaba nang makita ang babaeng nasa kanyang harap. Ma'am? Ma'am Sofia? Ang boses ni Mr. Santos ay nanginig. Hindi niyo po sinabing darating kayo. Pasyensya na po at hindi namin kayo nasalubong ng maayos. Hindi siya sinagot ni Kai. Dire-diretso siyang umupo sa malaking swivel chair sa gitna ng silid. Ang upuang tanging ang may-ari lamang ng hotel ang may karapatang gumamit. Sumandal siya at tiningnan ang malaking monitor na nagpapakita ng lahat ng CCTV sa loob ng ballroom. Mr. Santos. Ang boses ni Kai ay kasing lamig ng yelong kinuha sa freezer. Gusto kong makita ang lahat ng records ng kasal na nagaganap sa ibaba. Sino ang nagbayad? Saan galing ang pondo? At gusto ko ang audit report ng kumpanyang Stellar Trading na kabilang sa ating mga suppliers. Mabilis na kumilos si Mr. Santos. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Sa loob ng ilang minuto, ang katotohanan ay tila isang maruming basura na bumungad sa harap ni Kai. Dito po, ma'am. Turo ni Mr. Santos sa screen. Si Mr. Jiathan po ang nag-book. Ngunit ayon sa ating system, ang pondong ginamit niya ay galing sa isang transfer mula sa Man Fong Infrastructure, ang kumpanyang nasa ilalim ng inyong pamilya. Itinago ito bilang operational expenses para sa isang projektong hindi naman umiiral. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Chai. Hindi lamang pala siya pinagtaksila ni Jiathan sa pag-ibig, kundi ninanakawan din siya nito sa loob mismo ng kumpanyang pag-aari ng kanyang ama.
Ang perang ginamit ni Jiathan para ipakasal kay Sansan ay ang perang dapat sana ay para sa mga manggagawa at sa kanyang sariling pawis. Dahan-dahang kinuha ni Kai ang isang maliit na pilak na singsing mula sa kanyang bulsa. Ang singsing na binili niya sa kanyang huling ipon. Ang singsing na dapat sana ay ibibigay niya kay Jiathan sa airport kanina bilang tanda ng kanyang katapatan. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang kinang ito ay tila isang biro, isang paalala ng kanyang 5 taong pagbubulag-bulagan. Sa isang mabilis na kilos, binitawan niya ang singsing sa loob ng basurahan sa tabi ng mesa. Walang ingay ang pagbagsak nito. Tila ba isang pangarap na tuluyan ng nabaon sa dumi. Mr. Santos, ihanda mo ang audio-visual system ng ballroom. Utos ni Kai habang tumatayo. Gusto kong lahat ng bisita sa ibaba ay makakita ng isang palabas na hindi nila makakalimutan. At tawagan mo ang mga pulis. May magnanakaw tayong kailangang dakpin sa gitna ng kanyang sariling kasal. Lumakad siya patungo sa bintanang salamin at tiningnan ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba. Ang bawat ilaw ay tila isang saksi sa kanyang pagbabalik. Han, you wanted a grand wedding? Bulong ni Kai sa hangin. Ang kanyang tinig ay puno ng panganib. Ibibigay ko sa iyo ang pinakagranding pagbagsak sa buong kasaysayan ng hotel na ito. Kinuha niya ang master microphone na nakakonekta sa buong sound system ng hotel. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi habel sa takot, kundi dahil sa matinding sabik na makitang gumuho ang mundong itinayo ni Jiathan sa ibabaw ng kanyang mga luha. Inayos niya ang kanyang buhok, hinarap ang pinto, at handa nang bumaba muli sa impyernong kanyang nilisan kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang magdadala ng apoy. Sa gitna ng sangkuy, ang hangin ay tila malapot sa tamis ng mga pangakong binitawan ni Jiathan. Hawak niya ang malambot na kamay ni Sansan at sa kanyang kabilang kamay ay ang gintong singsing na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat panauhin ay nakatitig ng may paghanga, habang ang marahang tugtog ng biolin ay bumabalot sa buong grand ballroom. Sansan, sa harap ng lahat ng narito, ipinapangako kong ikaw lang ang mamahalin ko sa habang buhay. Ang boses ni Jiathan ay puno ng emosyon. Tila ba isa siyang tapat na Ginoo? Saksi ang lahat sa hirap na pinagdaanan ko bago ko narating ang altar na ito kasama ka. Ngunit bago pa man niya maisuot ang singsing sa daliri ni Sansan, ang buong San ay biglang binalot ng katahimikan. Ang romantikong musika ay biglang naputol, pinalitan ng isang nakakabinging ugong ng electronic interference. Ang mga dambuhalang LED screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng kanilang mga prenuptial photos sa Paris at Venice ay biglang nag-flicker at naging itim. Isang segundong katahimikan ang namayani. Isang katahimikang kasing lamig ng sementeryo. Pagkatapos, isang imahe ang lumitaw sa screen. Hindi ito ang nakangiting mukha ni Sansan. Ito ay isang scan copy ng isang bank transfer receipt mula sa Mantfong Infrastructure patungo sa isang personal na account sa Cayman Islands. Sinundan ito ng mga litrato. Mga litratong kinuha sa madidilim na sulok ng mga bar, kung saan makikita si Jiathan na humahalik kay Sansan sa mismong gabi na sinabi niya kay Thuki na nagtatrabaho siya overtime para sa kanilang kinabukasan. Ang amoy ng mga stargazer lilies na kanina ay napakabanggo. Ngayon ay tila naging amoy ng nabubulok na halaman sa gitna ng tensyon. What is this? Patayin niyo yan! Security! Sigaw ni Jiathan. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula dahil sa alak ay biglang naging kasing puti ng kanyang polo. Ang baso ng mamahaling red wine sa kamay ni Sansan ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito naglabas ng tunog ng pagkabasag, kundi isang marahas na pagtilamsik ng likidong kulay dugo sa puting-puti niyang gown. Ang mansa ay mabilis na kumalat, tila isang sumpa na lumalamon sa kanyang pagkatao. Jiathan, is this true? Kaninong pera ang ginamit mo para sa kasal na ito?
Ang boses ng isa sa mga pangunahing investor ng kumpanya ay umalingaw-ngaw, puno ng pagduda. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto sa gilid ng entablado ang bumukas. Hindi ang pinto para sa mga katulong, kundi ang pinto para sa mga may-ari ng hotel. Lumabas si Thukay mula sa anino. Ang kanyang itim na gown ay tila sumisipsip ng lahat ng liwanag sa silid. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ng entablado ay naglalabas ng tunog ng paghatol. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na tila isang porsela ng estatwa. Maganda, ngunit walang bakas ng awa. The show is just starting, Jiathan. Huwag kang magmadali. Ang boses ni Thukay ay narinig sa bawat sulok ng ballroom sa tulong ng lapel mic na kanyang suot. Tumigil siya sa gitna ng entablado, sa tapat mismo ni na Jiathan at Sansan. Tiningnan niya ang gintong singsing na nahulog sa sahig, ang singsing na binili gamit ang perang ninakaw mula sa kumpanya ng kanyang ama. You asked me earlier if I wanted a piece of what you have. Wika ni Thukay. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Jiathan. Pero paano ko gugustuhin kumuha ng isang bagay na sa akin naman talaga simulat sa pool? Ang mga bulungan sa paligid ay tumigil. Ang lahat ng mata ay nakapako sa babaeng kanina ay kinaladkad ng mga guards bilang isang stalker. Ngunit ngayon ay nakatayo ng may dangal na mas mataas pa sa sinumang naroon. Thukay, anong kalokohan ito? Pang-inginig na tanong ni Jiathan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng pagkilala sa panganib. Hindi ito kalokohan, Hon, sagot ni Thukay. Ang kanyang ngiti ay tila isang haplos ng kamatayan. Ito ay ang katapusan ng iyong kasinungalingan. Peke ang lahat ng yan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang sigaw ni Jiathan ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng galit at matinding takot. Sinubukan niyang humakbang patungo sa mga technician sa gilid ng entablado. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging jello sa lambot. Ang kanyang mga mata ay lilisik. Pilit na hinahanap ang suporta mula sa mga bisitang kanina lamang ay humahanga sa kanya. Jiathan, stop this! Sigaw ni Sansan habang pilit na pinupunasan ang mansa ng alak sa kanyang gown. Ang amoy ng maasim na alak ay humahalo sa kanyang mamahaling pabango, tila isang paalala na ang kanyang karangyaan ay unti-unti nang nababahira ng dumi. Sofia, you're just a bitter ex. Niloloko mo lang kaming lahat. Guard! Bakit nandito pa rin ang babaeng ito? Lumapit si Thuki kay Sansan. Ang kanyang bawat hakbang ay dahan-dahan. Tila isang pusa na nilalaro ang kanyang huli bago ito tuluyang sakalin. Tiningnan niya ang yamanteng kwintas sa leeg ni Sansan. Isang hiyas na alam niyang binayaran mula sa ninakaw na pondo ng Manfong. Bitter? Ulit ni Thuki. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na hindi maitatago. Hindi ako bitter, Sansan. I am just making sure that every single centavo I earned through my sweat and blood is accounted for. Ang suot mong gown, ang kuwintas na yan, pati na ang bawat bulaklak sa silid na ito. Pag-aari ko ang lahat ng yan. Liar, asik ni Jiathan, muling sinusubukang gamitin ang kanyang gaslighting na taktika. Nasisiraan ka na ng bait, Thuki. Poor and desperate, yan ang totoo sa'yo. You're just a secretary's assistant who couldn't accept that I found someone better, someone richer. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat parinig ay tila mga palasong tumatama sa balat ni Jiathan. Ang hiya na pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang mamahaling suit ay nagsisimulang lumabas sa anyo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Rich? Natawa ng bahagya si Tucci. Jiathan, ang kumpanyang sinasabi mong pag-aari mo, ang Stellar Trading, ito ay isang shell company lamang na ginamit mo para magnakaw sa Manfong infrastructure. At ang Manfong? Iyon ang apelidong itinapon ko noong sinunod kita sa ibang bansa. Iyon ang pangalang pilit mong inaabot, pero kailanman ay hindi mo mapapantayan. Sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas ng malakas.
Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa dingding ay tila isang hatol ng kamatayan. Pumasok ang isang hanay ng mga lalaking nakasuit at sa gitna nila ay isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na ginto. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang bawat hininga ay tila napatigil. Sino ang tinatawag mong mahirap at desperada, Mr. Gia-tan? Ang boses ng matanda ay pumailan lang, punong-puno ng awtoridad na tila ba ang bawat salita niya ay batas. Nanlaki ang mga mata ni Gia-tan. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at napahawak siya sa gilid ng mesa para hindi tuluyang mabuwal. Ang kanyang ina, si Aling Lourdes, na kanina ay nagmamayabang sa gitna ng mga bisita, ay biglang napaupo sa sahig. Ang kanyang muka ay tila isang bangkay sa putla. Chairman Man, bulong ni Gia-tan. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyot na dahon. Lumapit ang matanda kay Thuki at hinawakan ang kanyang kamay. Sa harap ng lahat, yumuko ng bahagya ang pinakamakapangyarihang tao sa industriya, sa harap ng babaeng tinawag nilang basura kanina. Patawarin mo ako, anak, kung hinayaan kitang magdusa sa kamay ng mga taong ito. Wika ng chairman, sapat na malakas para marinig ng lahat. Lumingon si Thuki, kina Gia-tan at Sansan. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim at malamig na hinbi. The mask has finally fallen, Gia-tan, sabi ni Thuki, habang tinitingnan ang kanyang dating kasintahan na ngayon ay gumagapang sa hiya. And now, it's time to pay the price. Ang bawat bulong sa loob ng Grand Ballroom ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin, mabilis na kumalat at naghatid ng kilabot sa bawat sulok ng sulyap. Ang presensya ni Don Roberto Man ay tila isang dambuhalang anino na tumakip sa lahat ng liwanag ni Gia-tan. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang kahoy na laging dala ng kanyang ama ay tila isang pamilyar na yakap na nagbigay ng lakas kay Thuchi. Sofia, aking anak. Ulit ni Don Roberto. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi, ngunit may kaakibat na pagmamalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Thuki at hinarap ang mga bisita, ang mga elite ng Maynila na ngayon ay hindi magkandamayaw sa gulat. Ipakikilala ko sa inyo ang aking kaisa-isang tagapagmana, si Sofia Man Thuki, ang babaeng magpapatakbo ng lahat ng negosyo ng pamilya Man simula sa araw na ito. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon sa mukha ni Gia-tan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tila ba nakalimutan na niya kung paano bumuo ng isang pangungusap? Tumingin siya kay Thuki, hindi na sa mahirap na Thuki na naglalaba ng kanyang mga damit, kundi sa isang makapangyarihang babae na sa isang kumpas lang ng kamay ay kayang gumuho ang kanyang buong mundo. Thuki? Sofia? Bulong ni Gia-tan, habang pilit na gumagapang patungo sa kanyang paanan. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot na, at ang kanyang buhok ay basa ng pawis. Baby, let me explain. I was just confused. Alam mo namang ikaw ang mahal ko, di ba? Ginawa ko lang ito para sa business, para sa atin. Isang tunog ng pagduda at pangungutya ang nagmula sa mga panauhin. Ang hiya na nararamdaman ni Gia-tan ay tila isang apoy na lumalamon sa kanyang balat. Ang kanyang ina, si Aling Lourdes, ay pilit na nagtatago sa likod ng isang dekorasyon. Ang kanyang muka ay tila isang basahan sa dumi. Lumapit si Thu Kai. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang ritmo ng paghatol sa ibabaw ng makintab na sahig. Tumigil siya sa harap ni Gia-tan. Dahan-dahang yumuko upang mapantayan ang kanyang muka. Business, Gia-tan? Ang boses ni Thu Kai ay tila isang haplos ng yelo. Ang business na sinasabi mo ay ang pagnanahaw sa kumpanya ko? Ang business na sinasabi mo ay ang paggamit sa pawis ko para ibili ng gown ang babaeng ito? Itinuro ni Thu Kai si Sansan na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, nanginghinig at pilit na tinatakpan ang mansa ng alak sa kanyang dibdib.
Ang amoy ng maasim na alak at ang baho ng kanyang sariling takot ay tila sumuko sa bango ng kapangyarihan ni Thu Kai. Sophia, please! Hindi ko alam na ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Sigaw ni Sansan. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Niloko lang din ako ni Jia Than. Sabi niya siya ang CEO ng kumpanya. Tumawa ng bahagya si Thu Ki, isang tunog na walang halong emosyon. Tumayo siya ng tuwid at kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Jia Than na tila ba kinukuha niya ang huling piraso ng kanyang danggal. Mga panauhin, simula ni Thu Kai. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw ng may otoridad sa buong sulyap. Ang kasaling ito ay itinigil na. At dahil ang kontrata ng paggamit ng Grand Ballroom na ito ay nilagdaan gamit ang mga pekeng dokumento at nakaw na pondo, idinadeklara ko na ang kasunduan ay void. Lumingon siya kay Mr. Santos na nasa gilid. Mr. Santos, ilabas na ang final bill. Gusto kong bayaran ni Mr. Jia Than ang bawat sentimong nagamit niya rito, na yon din. At kapag hindi niya nabayaran, alam mo na ang dapat gawin. Pero wala akong pera. Lahat ng pondo ko ay naka-freeze. Sigaw ni Jia Than. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni Thu Ki ng huli. Iyon ang tinatawag na karma, Jia Than. Ang perang pinaghirapan ko, babalik sa akin. Ang kahihiyang ibinigay mo sa akin sa airport kanina, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses na mas matindi. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw ng Grand Ballroom ay biglang kumislap. Tila ba naghuhudyat ng isang bagong simula? Ang mga pulis ay pumasok mula sa likuran. Ang tunog ng kanilang matitigas na sapatos sa marmol ay tila isang martsa ng katarungan. Jia Than, you are under arrest for embezzlement and grand theft. Ang boses ng pulis ay pumailan lang sa gitna ng katahimikan. Ang bawat hakbang ng mga alagad ng batas sa makintab na sahig ng Grand Ballroom ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapaguho sa huling hibla ng pag-asa ni Jia Than. Ang malamig na bakal ng posas ay mahigpit na pumulupot sa kanyang mga pulso. Isang sensasyong kasing lamig ng katotohanang kanyang kinakaharap. Hindi na siya ang bida sa gabing ito. Siya na ngayon ang pangunahing akusado sa harap ng mga taong kanyang pinagmayabangan. Lumapit si Mr. Santos, ang general manager, Bit-bit ang isang folder na naglalaman ng mahabang listahan ng mga gastusin. Inilahad niya ang dokumento sa harap ni Jia Than, na ang mukha ay tila isang basang papel sa lambot at putla. Mr. Jia Than, dahil ang inyong account ay opisyal ng naka-freeze dahil sa investigasyon ng embezzlement at ang kontrata ay idineklarang void, kailangan ninyong bayaran ang kabuuang halaga ng party na ito sa cash o sa ibang legal na paraan. Ang boses ni Mr. Santos ay walang bahid ng emosyon. Ang kabuuan ay 5 milyong piso, kasama ang penalty sa paglabag sa mga pulisyanang hotel. 5 milyon? Ang sigaw ni Aling Lourdes ay pumailan lang, isang matinis na tunog na bumasag sa tensyon ng silid. Mabilis siyang lumapit at biglang lumuhod sa paanan ni Thu Ki. Ang kanyang mabulaklak na gown ay nagusot sa sahig at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa tila bituing tela ng gown ni Thu Ki. Sophia, anak, maawa ka! Ang pagmamakaawa ni Aling Lourdes ay puno ng pekeng luha, pilit na ginagamit ang utang na loob na kanyang sandata noon. Alalahanin mo ang 5 taon na kasama mo kami. Pinakain ka namin, itinuring ka naming pamilya. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Nagkamali lang ang anak ko. Nadala lang siya ng bugso ng damdamin. Tiningnan ni Thu Ki ang matandang babaeng nasa kanyang paanan. Ang amoy ng kanyang hininga na may halong kape at takot ay tila isang lason na pilit kumakapit sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang binawi ni Thu Ki ang kanyang gown mula sa maruming kapit ng matanda. Pinakain niyo ako, Aling Lourdes? Ang boses ni Thu Ki ay tila bulong ng isang hukom. O ako ang nagpakain sa inyo? Ang bawat butil ng kanin na isinubo nyo sa loob ng 5 taon ay galing sa pagtitinda ko ng kakanin at paglilinis ng bahay ng iba, habang ang anak nyo ay nagpapakasasa sa pera ko sa ibang bansa. Huwag nyo akong pangaralan tungkol sa utang na loob, dahil ang utang nyo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong luha. Lumingon si Sansan.
na kanina ay tila isang reyna. Ngunit ngayon ay mukhang isang pusang nalunod sa ulan. Nakita niya ang mga pulis, ang bill na hindi mababayaran, at ang galit ni Don Roberto. Sa isang iglap, ang kanyang pag-ibig kay Gia Fan ay naglaho na tila bula. I have nothing to do with this, sigaw ni Sansan, habang padabog na tinatanggal ang diamanting singsing sa kanyang daliri. Niloko niya rin ako. Sabi niya ay tagapagmana siya ng isang malaking kumpanya. I am a victim here too. Marahas na inihagis ni Sansan ang singsing sa paanan ni Gia Tan. Ang ginto ay gumulong sa sahig bago huminto sa tabi ng isang piraso ng cake na kanina ay nahulog. Isang mapait na simbolo ng kanilang huwad na sumpaan. Sansan, anong ginagawa mo? We are supposed to be married. Sigaw ni Gia Fan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil. Married to a thief? No way! Asik ni Sansan bago mabilis na tumakbo patungo sa exit. Hindi na imintindi ang kanyang nasirang gown. Pinanood ni Thu Kai ang tagpong iyon nang may malalim na katahimikan. Ang kanyang puso na dati ay punong-puno ng sakit. Ngayon ay tila isang malinis na papel na handa ng sulatan ng bagong simula. Wala ng hiya, wala ng takot. Dalhin na sila, utos ni Don Roberto sa mga pulis. Habang hinihila si Gia Tan palabas ng ballroom, lumingon siya sa huling pagkakataon kay Thu Ki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat hakbang niya palayo ay ang simula ng kanyang mahabang gabi sa likod ng rehas. Naiwan si Thu Ki sa gitna ng malawak na ballroom, sa ilalim ng kinang ng mga chandelier na kanyang pag-aari. Ang bango ng mga bulaklak ay muling bumalik, malinis at presko. Tila ba dinala ng hangin ang lahat ng dumi ng nakaraan. Ang bawat hakbang ni Sansan patungo sa exit ay tila isang desperadong sayaw ng isang takas na bilanggo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang ginintuang hawakan ng pinto, hinarang siya ng 2 security guard na kasing tigas ng pader ang tindig. Ang kanyang mamahaling gown na puno ng mansa ng alak ay sumasayad sa sahig. Tila isang basahang ipinampunas sa kahihiyan ng gabing ito. Paraanin niyo ako. Wala akong kinalaman sa pagnanahaw ng lalaking iyan. Ang sigaw ni Sansan ay pumiyok. Ang kanyang muka ay punong-puno ng kapalaluan at takot. Lumingon siya kay Gia Tan nang may matinding pandidire. You loser! Akala ko ba ay ikaw ang hare ng kumpanyang ito? I only stayed with you because of the lifestyle you promised. Ngayon, mabulok ka sa kulungan. Sa kabilang panig ng entablado, si Gia Tan ay nakaluhod pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nakakabit sa malamig na bakal ng posas. Ang tuyot na pag-atungal ng metal sa bawat galaw niya ay tila isang munting kampana ng kanyang kamatayan. Narinig niya ang bawat salita ni Sansan, ang babaeng pinagpalit niya kay Thu Chi, ang babaeng pinag-aksayahan niya ng bilyon-bilyong pisong ninakaw. Sansan, anong sinasabi mo? Ang boses ni Gia Tan ay tila galing sa ilalim ng lupa, paos at puno ng paet. I gave you everything. I bought you that diamond necklace. I took you to Europe. Lahat ng iyon ay para sa iyo. Everything you gave me is fake, just like you, asik ni Sansan. Inabot niya ang kanyang leeg at marahas na hinila ang diamanteng kwintas hanggang sa maputol ito. Ang maliliit na bato ay nagtalunan sa sahig, naglabas ng marahang tunog ng pagbagsak sa matigas na marmol bago gumulong sa iba't ibang sulok. Take it! Isaksak mo sa baga mo ang mga nakaw na alahas na ito. Sina Gia Tan at Sansan ay nagsimulang magsisihan sa harap ng lahat ng mga panauhin. Ang kanilang mga tinig ay nag-aagawan, punong-puno ng mga mura at paghamak, tila mga asong nag-aagawan sa isang butong wala namang laman. Ang amoy ng maasim na alak na natapon sa sahig ay humahalo sa amoy ng pawis at takot. Isang kombinasyong nakakasuka para sa sinumang nakikinig. Si Aling Lourdes naman ay patuloy na humahagulgol. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha upang itago ang matinding hiya. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pagsumpa sa araw na hinayaan niyang maloko ang kanyang sarili
ng kinang ng pera. Tahimik na nakatayo si Thuki sa gilid ng kanyang ama. Pinapanood ang tagpong ito nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malamig na sumasalamin sa kaguluhan sa harap niya. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Don Roberto sa kanyang balat, isang paalala na hindi na siya mag-iisa. Sofia, gusto mo bang ituloy ang kaso sa babaeng yan? Tanong ni Don Roberto. Ang kanyang tingin ay nakapaho kay Sansan. Tinitigan ni Tuki si Sansan. Ang babaeng kanina lang ay tinawag siyang amoy detergent. Nakita ni Thuki ang pang-ininig ng mga labi ni Sansan, ang kanyang mascara na kumalat na sa kanyang pisingi, tila itim na luha ng isang demonyo. No, Papa. Ang boses ni Thukay ay kalmado. Isang katahimik ang mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Hayaan siyang umalis. Ngunit siguraduhin mong ang kanyang pangalan ay nasa blacklist ng bawat kumpanya sa bansa. I want her to feel what it's like to have nothing, to be nobody. Let her live with the memory of this night for the rest of her life. Lumingon si Tuki kay Jiatan, na ngayon ay hinihila na ng mga pulis patungo sa labas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang pag-ibig, walang galit. Tanging isang malalim na kawalan ang nakikita ni Tuki sa lalaking minahal niya ng 5 taon. Tuki, please! Ang huling bulong ni Jiatan bago siya tuluyang nailabas ng pinto ng Grand Ballroom. Nang mawala na ang mga pulis at ang ingay ng pag-aaway, ang sulyap ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsimulang mag-alisan. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga aninong naglalaho sa dilim. Naiwan si Tuki sa gitna ng wasak na kasalan. Ang mga puting talulot ng rosa sa sahig ay may mga bakas na ng sapatos at puti. Ang bawat palamuti ay tila mga basura na lamang sa kanyang paningin. Inihinga niya ang lahat ng bigat na kanyang dinala sa loob ng mahabang panahon. Tapos na, Papa, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang lamig ng aircon ay humahaplos sa kanyang balat. Nagdadala ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Boracay ay tila isang banayad na haplos sa kaluluwa ni Thuki. Ang maputing buhangin na kasing pino ng polvo ay dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa habang dahan-dahan siyang naglalakad sa tabing dagat. Wala na ang mabigat na gown, wala na ang mga diamanteng sumasakal sa kanyang leeg. Nakasuot siya ng isang simpleng puting linen dress na sumasayaw sa ihip ng hanging dagat. Isang buwan na ang lumipas mula ng gabing gumuho ang sulyap ng Grand Ballroom. Isang buwan na ang lumipas mula nang ang pangalang Sofia Mantuki ay naging bukang bibig sa bawat boardroom ng Maynila. Ngunit dito, sa gitna ng asul na karagatan at gintong sikat ng umaga, siya ay isa lamang babaeng naghahanap ng kanyang sarili. Huminto siya at kinuha ang isang lukot na sobre mula sa kanyang bulsa. Ang sulat ay galing sa loob ng bilangguan. May tatak ng pangalan ni Jiatan. Naramdaman ni Thuki ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamuhi na unti-unti nang naglalaho at napapalitan ng matinding awa. Sofia, patawarin mo ako. Araw-araw kong pinagsisihan ang lahat. Ikaw lang ang tanging nagmahal sa akin ng tunay. Ang mga salita sa papel ay tila mga tuyong dahon na walang buhay. Binasa niya ang bawat linya ng walang anumang emosyon. Ang amoy ng tinta at murang papel mula sa kulungan ay tila isang lason na pilit pang kumakapit sa kanyang bagong buhay. Tiningnan ni Thuki ang malawak na abot-tanaw. Naalala niya ang balita tungkol kay Sansan. Ang babaeng dati ay puno ng alahas, ngayon ay nagtatrabaho bilang isang labandera sa isang malayo at liblib na probinsya, habang ang kanyang pangalan ay nakatala sa bawat blacklist ng mga kumpanya sa bansa. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay nabawi na ng pamilyang Man, at ang tanging natira sa kanila ay ang mapait na lasa ng kanilang sariling ambisyon. Dahan-dahang pinunit ni Suki ang sulat. Hindi niya ito tinapos basahin. Ang bawat piraso ng papel ay hinayaan niyang tangayin ng hangin.
tila mga puting ibon na lumilipad palayo sa kanyang alaala. Ang mga ito ay lumapag sa tubig at unti-unting nilamon ng mga alon, hanggang sa wala nang matira kundi ang bula ng dagat. Tapos na, Giathan, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng tubig sa kanyang paanan. Ang babaeng niloko mo ay namatay na sa airport nung araw na yon. At ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na muling lilingon sa'yo. Tumalikod siya sa dagat at naglakad patungo sa isang maliit na gusaling itinatayo sa gilid ng isla. Ito ang kanyang unang proyekto bilang bagong chairman ng Man Fong Foundation, isang paaralan at livelihood center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pantataksil. Ipinangalan niya ito sa kanyang yumaong ina, ang tanging tao na nagturo sa kanya kung paano maging matatag bago siya nabulag ng huwad na pag-ibig. Ang amoy ng bagong pinturang pader at ang ingay ng mga manggagawang nagtatrabaho ay tila isang himig ng pag-asa para sa kanya. Dito, ang bawat sentimong kanyang gagamitin ay hindi na mapupunta sa mga diamante o luho, kundi sa pagbangon ng mga taong katulad niya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thu Kai habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang init nito sa kanyang muka ay tila isang pangako ng isang bukas na wala ng kasinungalingan. Wala ng hiya, wala ng utang na loob na nakagapos sa kanyang leeg. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Thu Ki na ang kanyang hininga ay malaya. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang uling na nagbabaga sa galit, ngayon ay tila isang diamanteng dumaan sa matinding init at presyon. Matigas, maningning, at hindi na kailanman mababasag. Sa loob ng madilim at masikip na selda ng City Jail, Ang amoy ng kalawang at luma na kape ay pila isang sumpa na hindi humihiwalay kay Giathan. Nakaupo siya sa malamig na semento. Ang kanyang dating makinis na balat ay magaspang na at puno ng mga pantal mula sa kagat ng surot. Ang kanyang mga daliri, na dati ay tanging panulat at baso ng wine lang ang hinahawakan, na yon ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang isang lumang dyaryo na naiwan ng isang gwardiya. Sa front page ng business section, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Si Sofia Mantuki. Nakasuot siya ng isang emerald green na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang headline ay malaki at malinaw. The Queen of Manfong. Sophia Man declared as Philippines' most influential businesswoman of the year. Hinawakan ni Giathan ang mukha ni Sofia sa dyaryo. Ang papel ay luma at marumi, ngunit ang ganda ni Sofia ay tila hindi nababahira ng anumang dumi. Naramdaman ni Giathan ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng ito ang tanging nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit, at siya mismo ang kumatay sa pag-ibig na iyon. Ganito na lang ba? Bulong ni Giathan, ang kanyang boses, ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Wala nang nakikinig sa kanya rito. Ang kanyang utang na loob sa buhay ay tuluyan ng naging utang na hindi niya kailanman mababayaran. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang maingay at mainit na palengke sa Baclaran, isang babae ang pilit na nadutulak ng kariton ng mga basang labahin. Ang amoy ng matapang na detergent at bleach ay humahalo sa amoy ng isda at usok ng mga sasakyan. Ito, si Sansan. Ang kanyang porsela ng balat ay sunog na sa ilalim ng araw, at ang kanyang mga kuko na dati ay laging nakamanicure ay puno na ng sugat at dumi. Hoy, Sansan! Bilisan mo riyan? Ang dami pang susunod na labada. Sigaw ng kanyang amo, isang matabang babaeng walang tigil sa pagmuya ng bubblegum. Tumigil si Sansan at pinunasan ng pawis sa kanyang noo, gamit ang kanyang basang braso. Ang amoy ng detergent na dati ay kanyang kinukutya kay Thu Ki, ngayon ay tila naging kanyang sariling amoy. Ang amoy ng kanyang pagbagsak. Nakita niya ang isang magazine na nakabukas sa isang tindahan sa tabi. Naroon ang mukha ni Sofia. Napayuko si Sansan.
Ang kanyang hiya ay wala ng paglagyan. Ang bawat tao sa kanyang paligid ay tila alam ang kanyang kwento. Ang babaeng naghangad ng korona ng iba, ngunit nauwi sa putikan. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Manfong Tower, nakatayo si Sofia sa harap ng malaking bintanang salamin. Ang buong lungsod ay nasa ilalim ng kanyang paningin. Ang mga ilaw ay tila mga bituing nagpapasalamat sa kanyang pagbabalik. Inayos niya ang kanyang suot na simpleng relo, isang regalo mula sa kanyang ama noong siya ay bata pa. Walang anino ni na Jiatan o Sansan sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay hindi na punong-puno ng pot. Ang tunay na karma para sa kanya ay hindi lamang ang makitang naghihirap ang kanyang mga kaaway, kundi ang tuluyan ng makalimutan ang kanilang mga pangalan. Ma'am Sofia, handa na po ang mga bata sa foundation, tawag ng kanyang sekretarya. Lumingon si Sofia, ang kanyang muka ay payapa at puno ng liwanag. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng opisina. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa iba, kundi ang pagtayo ng mas matayob pagkatapos ng bawat bagyo. Ang bango ng kanyang sariling tagumpay ay tila isang sariwang hangin na nagbubukas ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang bawat sugat ay naging isang diamanteng hindi na kailanman mababasag.